#KMJS na. Miyembro ito ng pamilya ng pufferfish na sa sarap, ikaw daw ay mapapa-aringkingking. Ang maliliit pero ubod daw naman ng nilinamnam na buriring. Delikadong kumain ng butete, lalo na kung ang naghahanda nito hindi marunong. Pero bakit ang isang uri ng butete kinakain at bida pa sa piyesta sa bayan ng Dimasalang sa Masbate? May kakayahan kasi silang lumubo na parang bola bilang pandepensa sa mas malalaking isda. Sa dami ng supply ng buriring ngayon sa Dimasalang, Masbate, karamihan sa mga residente rito, ipinapaksiw ang buriring para hindi agad masira. Ang kanilang pampaasim, hindi suka, kundi dahon ng libas. Isang klase ng puno na may maasim ding bunga. Ito kasi yung libas, ang pangasin namin sa buriring. At luto na po ang paksiw na buriring. Masarap ang atay niya. Sarap. Ang mga kusinero at kusinera sa Dimasalang Masbate, game face on nitong Biyernes. Magtatagisan kasi sila sa pagluluto ng buriring. Bahagi ito ng taunan nilang Buriring Festival. Isa sa mga kasali sa cook-off, si Laura. Ang ibibida naman niyang recipe, kinamatisang buriring na sinahugan niya ng dinaing na buriring na siya mismo ang nagbilad. Ang paggawa ng tuyo, 4 na dekada na kasing negosyo ng kanilang pamilya. Kung ano po yung isda na nakukuha sa pier na hinahatid sa daungan ng pier, yun po yung binibilad namin. Ang mga isdang nabili ni na Laura, mabusisi niyang nilinis. Ang pagbabanlaw po talaga is 3. Pero pag sa tingin niyo po na medyo malagkit pa siya, pwede po natin siyang i-4 na banlaw. Pag hindi rin po siya mahugasan ng maayos, iba po yung texture niya, iba po yung itsura niya, hindi ganun kakintab. Hindi na rin daw nila ito nilalagyan ng asin. Yung asin po yung nagpo-post din na nagmo-moist siya pag nakasako na. Diretso na kasi nila itong ibinibilad. Minsan, pag mahina ang panahon, naabot ng 5 araw, Ngayong panahon ng buriring, na ibebenta raw nila ito ng mula 80 to 200 pesos kada kilo. Mula kasi Hulyo hanggang unang buwan ng bear months, maraming nahuhuling buriring sa kanilang karagatan. Tingin ko, kapanganak yan nung last na December, kaya nung summer, tapos kalalaki lang nila. Napapansin na sila ng mga tao kasi medyo malaki na sila, 20 cm. Kaya nakikita ng mga tao na ito yung season nila. Wala ngang kahirap-hirap ang mga ito lambatin. Kaya pagdating sa palengke, bagsak presyo. ang pinakamalinis ko po nakikita sa per banyera, 1,000 po. Kaya pag napaubos ko po yung 10 banyera, 10,000. Sa paggawa naman ng kanyang kinamatisang tuyong buriring, iprinito muna ni Laura ang tuyong buriring. Kunti-kunti lang po para mas mabilis po siyang lumutong. Sa hiwalay na kawali, naggisa siya ng bawang at sibuyas, kamatis, at saka inilagay ang iprinitong dried buriring at alugbati. Kahit tuyo na siya, tapos pinakrunchy mo, tapos ginisa mo, mas malambot, mas masarap siya. Karamihan sa mga puffer fish may lason, pero ang buriring mas mababa lang daw ang concentration o taglay na lason kumpara sa mga butete. Sa Pilipinas, mahigit 30 na species ng buriring saka membro ng pufferfish. Karamihan sa kanila ay mayroon talagang toxin. Kaso iba-iba ang concentration o level ng toxin depende sa uri o kaya species ng pufferfish. Saka depende rin sa party ng katawan nila. So yung buriring, tinignan natin, Arostron manilensis, ang nakalagay doon, harmless siya. So ibig sabihin, kinakategorize siya madalas na hindi naman siya masyadong malakas nakakalason. Pero may lason pa rin siya. Kaya tingin ko naging practice ng mga tao, lalo na sa mga coastal area na mangingisda, na kinakain nila ang buriring. Dahil nga, in general nga, medyo mababa ang lason nitong buriring o yung Arostron manilensis. Si Art, hindi lang daw siya marunong magluto, marunong din siyang manghuli ng buriring. Since high school po, sumasama na po ako sa paglaot sa tito ko po. At ang kanyang specialty, linabog na buriring. Ang nahuling buriring nilinis at saka pinakuluan sa isang kaldero. Lalagyan po natin ng kunting asin para magkalasa na po siya.
Tinanggal ang ulo at tinik ng isda. Hinimay ang laman. At saka iginisa. Sunod na ibinuhos ang kakang gata, tinimplahan ng pampalasa. At saka nilagyan ng dahon ng malunggay, pampasustansya. Mas masarap daw ang nilabog na buriring kapag ito'y nagmamantika. Pero ang lulutuin ni Art sa cooking competition, ang kanyang pambato na buriring curry. Karirang paghahanda ni Art dahil ang tatanghaling may pinakamasarap na luto ng buriring mananalo ng tumataginting na 5,000 pesos. Ang isa pang kalahok sa Cookfest na si Jeannie, gagawa raw ng sarili niyang bersyon ng Japanese street food gamit ang buriring. Ang buriring takoyaki. Ang mga lutong buriring, isa-isa nang inihain at tinikman ng mga hurado. Kanino kayang buriring dish ang mangingibabaw? Ang winning buriring dish sa Buriring Food Festival. And the champion, Buriring Takoyaki. Napakasaya kasi hindi ko ni-expect na kami mananalo. As a Dimasalangen, we are always looking forward sa month ng July at August kasi yan yung season ng buriring. So kung saan makakatikim naman kami ng masarap na luto ng buriring, kung saan kilala itong lutuin sa paksiw kasama ang libas. So sa mga tao na natatakot, subukan po natin. Masarap po yung buriring kahit po kapamilya siya ng butete, masarap po siya at hindi po siya nakakalason. In general siguro, ang advice ko, dapat maingat na lang. Kung pwede naman na iwasan, kumain, dapat iwasan na lang. Ang maganda siguro na safe na gagawin ay gaya ng Japan, magkaroon tayo ng standard. Kunyari, pag kinain siya, alam natin yung level ng toxin, minomonitor, parang may advice kung aling parte lang yung pwedeng kainin. Ang hapag ng mga tiga-Dimasalang sa Masbate, hindi raw boring dahil sa nagsasarapan nilang luto ng buriring. Numero 1 programa po